Buksan natin sa ikalawang Timoteo, Kabanata 3. Okay. Basahin ko po. Mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Pagpalain po ng Diyos ang binasa nating talata. Manalangin muna tayo. Tayo po ay humingi ng tulong sa Diyos. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa pag-iingat niyo po na makarating kami dito sa pili ng ligtas. At salamat po sa pagkakataon na magpahayag ng iyong mga salita. Dalangin ko na hawakan niyo po ang bawat isa. Manatili kaming makinig hanggang sa matapos ang pag-aaral. At dalangin po, Diyos, na naglamang po kaming makinig, kundi tanggapin namin ang aral ng banal na kasulatan. Patawad po sa lahat ng aming mga sala at pagkukulang. Tulungan niyo, Diyos, ako sa pangangaral ng inyong salita. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay aming dalangin. Amen. Ang atin pong pag-aaralan ngayong gabing ito ay patungkol sa Biblia. Hawak ko po ang isang kopya ng Biblia, ang Bible po. Brother John, patingin nga ng Bible na hawak mo kanina. Kung minsan ang mga tao natatakot sa Biblia, lalo na nung unang kapanahunan, naalala ko po ang Bible nung unang kapanahunan ay kulay itim ang pabalat, pagkatapos may kulay pula sa paligid, makapal. Kaya ang mga tao ay ang dami nilang mga kuro-kuro patungkol sa Biblia. Ayaw natin yung kuro-kuro, gusto natin yung katotohanan. Ano ba ang Biblia? Ano ba ang ating masusumpungan sa banal na kasulatan? Gusto ko po itong ituro kasi hindi naman po kami lagi na naririto. Gusto ko pong ituro sa inyo na ang kahalagahan ng Biblia. Nang sa gayon, umalis man po kami, kung mayroon kayong Biblia, pwede po ninyong basahin. At kung sakali naman ay meron kayong Facebook account, pwede nyo po kaming mapanood o kayo po pwedeng makinig sa Facebook Live ng Grace Life Church of Quezon City. At pwede rin po namin ibigay sa inyo ang link para makapasok po kayo sa aming mga Zoom meetings. Pag-aralan po natin ang kahalagahan at kapakinabangan ng Biblia. Nais kong ipakilala sa inyo ang Bible. Ang Biblia po ang pinakamabiling aklat sa buong mundo. Wala pong anumang aklat na nalimbag o naisulat at nailathala na hihigit pa ang bilang sa naipagbili kumpara sa Biblia. Ayon po sa Guinness Book of World Record, kung alam po ninyo, yung Guinness Book of World Record, sinasabi po na napakaraming aklat ang naisulat. Ang sinasabi po nila, ito po ay sa pagitan ng 5 hanggang 7 bilyong kopya ang nailimbag na kopya ng Biblia. 5 to 7 billion copies of the Bible. Can you imagine that? Kung gaano karami ang Biblia na nailimbag. Ang Biblia din po ang aklat na nasalin sa pinakamaraming wika sa buong mundo. Ayon po sa mga Bible societies, ang Biblia ay sinasabing naisalin sa 3,350 wika sa buong mundo. 3,350. Sa Pilipinas po lamang ay sinasabi na nailimbag ito sa napakaraming wika kagaya ng Ilocano. Meron bang Ilocano rito sa atin? Ayun, Ilocano.
Pangasinense o sa wika ng mga taga Pangasinan. Kapangpangan, may Kapangpangan ba tayo? Ayun, meron tayo doon. Sinong Kapangpangan? Ayun, si Brother Eden. Madilim kasi. Akala ko kamay lang yung ganun, tao pala yun. Madilim kasi. Hindi ko makita si Brother Eden. Bicolano. O marami dito mga Bicolano. Nakakita ka na ba, Brother Jake, ng Biblia sa wikang Bicolano? Okay. Hiligaynon o Ilonggo. Ilonggo. May Ilonggo ba tayo dito? Ayun uli, si Luis. Ilonggo yan. Kalahati Ilonggo, kalahati Ilocano. Sambongenyo. Alam nyo, ang mga taga Sambuanga, merong isang lugar sa Zamboanga Peninsula na ang kanilang wika ay parang pinaghalong Spanish at Bisaya. Kaya pag pinakinggan ninyo, mas maraming Spanish na salita. Tawag doon ay Chabacano. Chabacano. Naalala ko na ako'y maliit pa, ang kalaro ko ay Chabacano, ako naman ay Cebuano speaking. Hindi kami magkaintindihan pero naglalaro pa rin kami. Hanggang sa natuto ako ng konting salita niya at natuto rin siya sa konting salita ko. Nabanggit ko po ang mga wikang ito sapagkat walang dahilan para hindi natin maunawaan o hindi tayo makapagbasa ng Biblia kasi ang Biblia po ay isinalin sa napakaraming wika at walang makapagsasabi rito ay wala kaming ganyang salita. Halimbawa naman, kung pagpalagay natin, ako po ay Cebuano, ako po ay pinanganak sa Davao City. Halimbawa, walang Cebuano Bible pero meron eh. Pero kung sakali mang wala, merong Bibliang Tagalog. Ito pong hawak ko rito. Ito Tagalog ba? Ito English. Ito po ay Tagalog Bible. Tagalog. Ito, isa pa, Tagalog. Subalit, ang Biblia rin, ang aklat na inaayawan ng tao. Kung mayroon mga aklat na naipagbili ng napakarami at nailimbag sa halos lahat ng wika at mga dialekta, walang iba kundi ang Biblia. Ang nakalulungkot, ang Biblia po ay iniiwasan ng marami kung hindi man kinamumuhian ng maraming tao. At ang nakatatakot, baka kasama pa tayo doon sa mga kumukutya sa Bible. Ano yan? Bible? Naalala ko po, minsan nagba-Bible study po ako sa isang opisina at dumating po yung isang boss. Kanyang hinamak ang aming pagba-Bible study. Ano yan? Bible? Alam ko na yan. Napilitan po akong magtanong sa kanya ng isang napakasimpleng tanong dahil kanyang minamaliit niya yung pag-aaral ng Bible dahil sinasabi niya, alam ko na yung Bible na yan. Napilitan po ako na tanungin siya ng napakasimpleng tanong. Tinanong ko lamang siya, alam mo ba kung saan mababasa ang buhay ni Moises? Si Moises po ay isang napakatanyag na karakter sa Biblia. Na kung ikay nagbabasa ng Biblia, alam mo kung saan mababasa ang kanyang buhay. Wala po siyang nasagot. Kaya sinabi ko sa kanya na makinig ka dahil halata na hindi mo talaga alam ang banal na kasulatan. Tatanungin ko po kayo ngayong gabi. Kayo ba ay binigyan nyo na ba ng pagkakataon ang inyong mga sarili na alamin ang nilalaman ng Biblia? Alam ba ninyo mga kasama na napakaraming mga pangulo ng maraming bansa, mga kilalang mga tao na mataas ang kanilang naging tagumpay, halimbawa sa agham o siyensya na naniniwala sa Bible. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Mga presidente ng Amerika na naniniwala sa Biblia. Si President George Washington, siya po ang first American president, ay nagwika po ng ganito, it is impossible to rightly govern the world without the Bible. Imposible daw po na pamahalaan ang mundo kung wala ang Biblia. Kasi ang Biblia, mga kasama, ito'y nagsasabi kung ano ang tama at kung ano ang mali. Hindi po yung pakiramdam lang natin eh. Kundi ang Biblia ay naglalaman kung ano ang tama at mali. Hindi lamang po yan. Yung ikalawang presidente ng Amerika, si John Adams, ay nagsabi, the Bible is the best book in the world. It contains more than all the libraries I have seen. Ang Biblia daw po ang pinakamabuting aklat sa buong mundo. At wika niya, ito'y naglalaman ng lahat ng mga aklat na nakita ko sa mga bahay aklatan, sa mga libraries.
Si Thomas Jefferson sabi niya, the Bible makes the best people in the world. Minsan po, ako'y papunta ng Indonesia dahil meron po akong imbitasyong magsalita sa isang pagpupulong ng mga pastor. Nagkataon po na nakatabi ko isang taga-Inglaterra, Englishman, taga-England, taga-London. At nagbukas ako ng pag-uusap, kinumusta ko siya at nagkapalitan kami ng impormasyon kung sino kami. At nasabi ko ako'y isang pastor at ako'y patungo ng Indonesia. Sabi niya na siya naman ay nagpakilala rin hanggang sa nalaman ko hindi siya naniniwala sa Diyos. Marami pong mga tao sa mundong ito ang hindi naniniwala sa Diyos. Kagaya halimbawa sa Europa, napakaraming tao nagsasabing walang Diyos. Kaya tinanong ko po siya. Tinanong ko siya ng ganito. Kasi sabi ni Thomas Jefferson, ang Biblia daw po ay isang aklat na gumagawa ng magagaling na mga tao. Tinanong ko yung mama, sabi ko, yung Englishman, sabi ko, may kaibigan ka bang Christian? Sabi niya, meron. Meron ka bang kaibigang mga hindi naniniwala sa Diyos, mga ateista? Sabi niya, marami akong kaibigang hindi naniniwala sa Diyos, mga ateista. Ngayon sabi ko, sa iyong pagsusuri, alin ang magaling na tao? Sino ang mas mabuting tao? Yung Kristiyano o yung hindi naniniwala sa Diyos? Alam po ninyo, siya po ay malungkot na nagsabi ang mas mabuting tao ay mga Kristiyano. Hindi na po ako nagsalita sapagkat kung ikay nag-aaral ng Biblia, may mabuting epekto ito sa iyong buhay. At marami pang mga tao na mga halimbawa, yung unang presidente ng Korea, alam ko maraming Pilipino ang nanonood ng Korean telenovela. Sumikat yan sa Pilipinas eh. Kahit saang sulok may meron kang makikitang mga larawan ng mga Koreanong artista. Pero alam ba ninyo na yung unang presidente ng Korea ay isang Kristiyano at naniniwala sa Bible. Ang pangalan niya po ay si Sigmund Rhee. Si Sigmund Rhee. Ano si Sigmund Rhee? Ito ang kanyang naging patotoo. Sabi niya nung siya kinulong dahil siya ay nakikipaglaban para magkaroon ng kasarinlan o maging malaya ang Korea, pinahirapan siya, tinorture siya. Pero sabi niya ganito, binabasa niya pa rin ang Biblia. Alam niyo sabi niya, ang kanyang kamay ay bugbog na kinakailangan niya isang kasama niyang bilanggo ang nagbuklat ng Bible dahil ang kanyang kamay ay sugatan pero binabasa niya pa rin ang Biblia. Minsan na po ako nakapunta sa Korea. Nakita ko po ang mga Koreano, yung church na aking pinuntahan, alas 4 pa lamang ng madaling araw, nagdadatingan na sila sa kanilang bahay-sambahan. At alam niyo ang Korea, malamig po doon pag oras talaga ng taglamig. Nung pumunta ako roon, yun po yung panahon ng taglagas. Yung papalamig na, aga-aga, nandun sila nananalangin. Alam ba ninyo, maraming mga tindahan, maraming mga sinihan, kahit mga malalaking shopping malls ang nagsasara paglinggo. Bakit? Kristiyano sila eh. Epekto yun ng kanilang pag-aaral ng Bible. Gusto ko kayong hikayatin na pag mag-aaral tayo ng banal na kasulatan, merong mabuting mangyayari sa atin. Na bakit kaya? Ano ang meron sa banal na kasulatan? Now, number one, hindi na po ako magpapakatagal sa aking introduction. Anong meron sa Biblia na pag ating pinag-aralan ay magkakaroon ng magandang resulta sa ating buhay? Ang Biblia, mga kaibigan ko, ay salita ng Diyos. Kung naghahanap ka ng salita ng Diyos, dito mo matatagpuan. Alam niyo, kung mayroong Diyos, ang Diyos niyan dapat makipagtalastasan sa tao. Alam niyo, ganito ang paliwanag ng Biblia. Yun po mga kalikasan, kanina itinuro ni Brother Jake, yung mga kabundukan doon sa dinaanan namin, Mount Isarog. At yung sa gawing ganito ay Mount Iriga ba yun, Jake? At alam ko rin, sa Sorsogon, mayroong Mount Bulusan na laging galit. Sa Albay naman, ang bundok na sabi nila, the most perfect light cone in the whole world, ang Mount Mayon. Alam niyo, tuwing tumitingin tayo sa
sa mga kalikasang ito, anong itinuturo niyan? Na mayroong Diyos na lumikha, matalino sa lahat. Makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng kanyang mga nilikha. Mga bituin, mamaya makikita natin. Ang araw, ang buwan, lahat ng yan, pag ating titingnan, ay nagpapakita na mayroong Diyos na makabuhay at totoo, makapangyarihan sa lahat na lumikha ng mga bagay na ito. Pero alam niyo, hindi naman natin maiintindihan ang kaligtasan halimbawa sa pamamagitan ng pagtingin lang sa bundok. Paano mo malalaman paano ka makararating sa langit? Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kabundukan. Hindi, paano mo malalaman ang mga tunay na aral ng Diyos? Hindi lahat ng nangangaral, mga kasama, kahit ako, hindi po dapat natin agad tanggapin kung ang kung ang ipinapangaral ay totoo. Huwag natin agad tanggapin na totoo. Bagkus inyong suriin ang banal na kasulatan kung totoo ba ang sinasabi ng isang mangangaral. Sukatin natin, timbangin natin. Anong panuri natin? Ang Biblia. Pag ang aral ay ayon sa Biblia, katotohanan yan. Pag yan ay labag sa Biblia, bulaan ang aral na yan. So balik tayo doon. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Yan po ang sinasabi po rito sa talatang 16. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Mga kasama. Yung sa English kasi, all scripture is given by inspiration of God. Ang pagkakasabi po roon, hiningahan ng Diyos. Ang ibig sabihin, halimbawa ako nagsasalita. Paano ako nakapagsasalita? Sa pamamagitan ng paghinga. Ibig pong sabihin, lahat ng nasusulat sa Biblia ay galing po sa Diyos. Hindi ba sulat ng tao yan? Pinasulat sa tao. Liwanagin natin. Pinasulat sa tao. Subalit ang nilalaman ng Biblia ay galing sa Diyos. Yan ay salita ng ating Panginoon. Yan din po ang sinasabi sa 2 Pedro 1:21. Sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga ipinangaral nila, kundi sa banal na espiritu na nag-udyok sa kanila upang sabihin ang salita ng Diyos. Yun pong mga propeta sa lumang tipan, hindi po dahil gusto nilang isulat o sila'y magsalita, hindi. Inudyokan sila ng banal na espiritu. Kaya pag nagbubukla tayo ng Biblia, unang dapat nating maintindihan, ang Biblia ay salita ng Diyos. Salita ito ng Diyos. Mahilig po akong magbasa. Mahilig po akong makinig. Kikinig po ako sa iba't ibang relihiyon. Bakit ka nakikinig, Pastor, sa iba't ibang relihiyon? Alam nyo, sa paghahanap ng katotohanan, hindi dapat sarado ang iyong isip. Nakikinig ba kayo? Dapat pinakikinggan. Yun nga lamang, ang kaibahan po siguro natin sa pangkasalukuyan, mas kaya kong sumuri dahil matagal na po akong nag-aaral ng Biblia. Gaya ng sinabi ko, paano natin susuriin ang aral? Kung ang aral ay ayon sa banal na kasulatan, ayon sa salita ng Diyos, katotohanan. Paglabag sa aral ng salita ng Diyos, kabulaanan. So ang anong una patungkol sa Biblia? Ang Biblia ay salita ng Diyos. Aba, kung ito'y salita ng Diyos, mga kasama, ano kaya ang sinasabi ng Diyos patungkol sa atin? Kamakailan nasabi ko, mas kilala ng Diyos tayo kaysa kilala natin ang ating mga sarili. Alam niyo ba yun? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Meron po akong kaibigan sa Amerika. Isa po siyang magaling na nagtatrabaho sa hospital. Sabi ko, ba't di ka nagdoktor? Ang tali-talino mo, ang galing-galing mo. Magaling po siya. Ang kanyang trabaho po ay nasa blood bank siya. At tinatanong ko yung kanyang ate, gaano kahirap? Sabi niya, napakahirap niyan, Pastor. Pero yung kaibigan kong yon, yung nakababatang kapatid ng isang kaibigan ko rin, ay nagkasakit po siya. Hindi niya alam. Isipin niyo, nagtatrabaho siya. Maya-maya, nahihilo na siya. Hindi niya na alam kung nasaan siya. Nagda-drive siya. Hindi niya alam kung, isipin niyo, tagal-tagal niya na nagda-drive mula bahay hanggang hospital, naligaw pa siya. Alam ba ninyo, nung siya ay pinasuri, dinala siya sa
sa emergency. Nasa hospital po siya. Dinala siya sa emergency. Natuklasan na meron siyang bukol sa ulo, sa utak. Meron siyang brain tumor. Yan ang isang halimbawa. Bagamat magaling siyang tao, pagdating sa kaalaman sa katawan ng tao, hindi niya alam na meron na pala siyang sakit sa ulo. Meron siyang brain tumor. Yan ang isang bagay na wag nating kakalimutan. Ang Diyos ay nakakaalam kung ano tayo, sino tayo, anong ating kalagayan kaysa kilala natin ang ating mga sarili. Pag nag-aaral tayo ng Biblia, makikita natin ang ating mga sarili. Pangalawa po, ang Biblia po ay kapaki-pakinabang, sabi ni Apostol Pablo. Kapaki-pakinabang. Maraming bagay sa mundo na binibili natin. Halimbawa po, nakita ko sa mga mayayaman, meron na akong kaibigan sa Texas. Sabi niya, alam mo ang misis ko, pag pumunta ka doon sa aming silid, makikita mo ang laki-laki ng kanyang lagayan ng damit. Nakapasok nga ako minsan. Siguro ganyan kahaba hanggang dito. Ang kanyang cabinet puno ng damit. At sabi ng aking kaibigan, Pastor, pag sinuri mo yung mga damit na yan, may price tag pa. Meron pang presyo, ibig sabihin hindi pa nagagamit. Anong ibig kong sabihin? Maraming bagay na gusto natin sa buhay o hindi naman kapaki-pakinabang. Bumili ka na napakaraming gamit, di mo naman nagagamit, di walang pakinabang. Maraming bagay na gusto natin hindi kapaki-pakinabang. Pero ang sabi ng Biblia o sabi ng Apostol Pablo, ang salita ng Diyos ay kapaki-pakinabang. Kaya itong pag-aaral natin, kapaki-pakinabang. Hindi ito pagsasayang. Naglakbay kami ng malayo, 2 sasakyan kami. Alam niyo naman, hindi naman murang magbiyahe. Pero hindi namin iniisip ay malaking gastos. Alam niyo, sabi ko kay Jake, ilang beses ko nang sinasabi kay Jake na sabi ko, Brad, naalala ko lagi ang mga mahal mo sa buhay. Gusto ko silang dalawin. Kaya kami nagplano na pumarito. Bakit? Anong gagawin namin dito? Dahil naniniwala kami na pag kami magtuturo sa inyo ng salita ng Diyos, hindi sayang ang aming gagastusin. Patungo rito, bakit? Sapagkat ang mag-aral ng Biblia ay kapaki-pakinabang. Anong pakinabang ng Bible? Ito po una, ang Biblia, pag pinag-aralan natin, ay kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Mga kasama, mahalagang alam natin ang doktrina o aral ng Diyos. Tanungin ko po kayo, lahat tayo may paniniwala. Ang iba may paniniwala na hindi man lamang natin sinuri kung totoo. Na hindi man lamang tayo nagtanong saan ang galing ang doktrinang ito. Anong pinagbasihan ng aral na ito? Mga naman na lamang nating aral. Kaya mahalaga nag-aaral tayo ng Biblia. Dahil ang Biblia ay kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Mga kaibigan ko, walang silbi ang isang doktrina na ating kinagisnan. Kung yan naman ay hindi galing sa Diyos, walang halaga iyon. Magtatanong tayo, aral ba yan ng Diyos? Meron na akong kaibigang incheck, sabi niya, Pastor, ang mga incheck masyadong mapamahiin yan. Meron siyang uncle na mayaman, halos di madapuan ng langaw, napakalinis, laging maputi ang damit. Pero dahil meron silang pamahiin, pag yung bangkay, yung labi ng mahal sa buhay, dadalhin na sa hantungan, hindi ka pwedeng magpunas ng luha. Hindi ka pwedeng magpunas ng luha. Hindi ba pag ikaw ay lumuha, pati uhog lumalabas? Di ba? Sabi ng kaibigan kong incheck, yung sipon ng kanyang uncle, ganito na kahaba. Dahil sa pamahiin na pag naglilibing, hindi mo dapat linisan ang iyong sarili. Sabi niya, Pastor, matatawa ka pero pamahiin nila yan. Pero ano ba yung pamahiin?
Pag mayroong halimbawa, namatay. Ano paniniwala? Naalala ko tuloy, yung mami ni Ira, lahi nila mga Ilocano, may namatay. Yung namatay yung lola. Yung great-grandmother nila Ira, namatay. Meron silang seremonya na itawid ang mga bata sa kaibabaw ng kabaong. Bakit daw? Bakit? Baka may sumunod. Abay, nang marinig ko yun, bakit? Ano ba tayo dito? Mga immortal? Hindi ba tao tayo? Meron talagang susunod. Dahil wala namang tao na immortal. Pero pinaniniwalaan ng maraming tao. Ang maganda, pag nag-aaral tayo ng Biblia, ating nalalaman ang aral ng Diyos. Hindi aral lamang ng isang relihiyon, hindi lamang kuro-kuro ng isang talino. Pag nag-aaral tayo ng Biblia, tayo po ay nakatatanggap ng aral ng Diyos. Ang aral ng Diyos ay katotohanan. Sabi ng ating Panginoon sa Juan 17:17, pakabanalin mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan. Ano ba ang gusto ninyo? Yan ang lagi kong apila. Yan ang lagi kong hamon sa mga taong aking tinuturuan. For the first time, anong gusto ninyong paniwalaan? Yung sabi-sabi o ang katotohanan? Pag nag-aral tayo ng Bible, masisilayan natin ang katotohanan sapagkat ang Biblia ay kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Pangalawa, nakapakinabangan ng Biblia, kapakipakinabang sa pagsaway. Sa bahay po natin, mayaman man o mahirap, ang isang bagay na dinadalaw natin matapos tayong maligo ay ano? Maharap tayo doon. Ano yon? Salamin. Diba? Isipin nyo, kailanman, di pa rin natin nasa sa ulo mukha natin. Ano? Anong purpose ng salamin? Pag ikaw ay tumingin sa salamin, nakikita mo ang iyong sarili. Yan yung physical na salamin. Alam ba ninyo, mayroong spiritual na salamin? Na makikita mo ang iyong kalagayan sa paningin ng Diyos. Yung spiritual mong kalagayan. Ano yon? Ang Bible. Pag nag-aaral ka ng Bible, nananalamin ka. Meron ako naturuan, isang negosyanteng inchik sa Caloocan. Nagturo ako sa kanya, siya po'y inalagaan namin ng Bible study. At isang araw, nagturo ako patungkol sa tungkulin ng mga mamamayan sa gobyerno. Ano yon? Magbayad ng buwis. Alam nyo, pagkatapos ko magturo, sabi ng inchik na negosyante, sabi niya, Pastor, ang tagal ko na palang nagkakasala sapagkat hindi ako nagbabayad ng tamang buwis. Alam niyo, ang buwis, mga kasama, yan po tawag ng mga abogado diyan, the lifeblood of the nation. Yan ang dugo, yan ang buhay na dugo ng bansa. Pag hindi nagbayad ng buwis, mamamatay ang bansa. Anong ipagagawa natin ng kalsada? Alam niyo, ang mga lubhang mayayaman, maraming pagkakataon nakakadaya sila. Mga ordinaryong mga manggagawa, hindi mo pahawak ang iyong sweldo, bawas na yon. Ang tawag doon, income tax. Balik po ako sa ating pinag-aaralan. Kaya ko naikwento yon kasi yung tinuturuan ko, sabi niya, Pastor, ang tagal ko na palang nagkakasala sa Diyos. Yan po ang kagamitan ng Bible. Nakakapagpanalamin tayo. Nakapagpapanalamin tayo. Kagaya po ni Juan Bautista nung siya'y nangaral. Nung siya'y nangaral ng salita ng Diyos, narinig ng sila'y maraming gusto magpabautismo, pero hindi sila binautismo ni Juan Bautista dahil sabi ni Juan Bautista, magpakita kayo ng bunga ng pagsisisi. Hindi naman dapat bautismohan na lang isang tao na hindi nagsisi. Kaya nga po hindi tayo naniniwala. Dahil wala sa Biblia na ang sanggol binibinyagan.
Sa Biblia po, ang binibinyagan yung malaki na, yung nakakilala na ng kasalanan, yung tao na nagsisi at sumampalataya. Yun hong mga nagpabautismo, naging tanong nila kay Juan Bautista, ganito. Ang tanong nila, ano ang dapat naming gawin? Kasi nakita nila kanilang mga kasalanan. Iyan pong ikatlo. Pag tayo nag-aaral ng Biblia, hindi lamang ipinapakita ang ating mga kamalian, ang ating mga kasalanan. Ang Biblia po ay nagtuturo, ay nagtutuwi din sa atin. Kaya sabi ng mga tao, nung marinig nila ang mensahe ng Juan Bautista, anong dapat naming gawin? Yan po ba ang magandang katanungan po yan sa Diyos? Kapag nanalangin tayo ngayon, Panginoon, ang buhay ko malungkot, ang buhay ko masama, ano ang dapat kong gawin? Pagtutuwid. Sumagot si Juan Bautista ng ganito. Sumagot siya, kung mayroon kayong dalawang damit, ibigay ninyo ang isa sa taong walang damit. Dalawa damit mo. May kapitbahay ka, isa lang ang damit. Ibigay mo yung isa. At kung may pagkain kayo, bigyan ninyo ang walang makain. Na maniningil ng buwis upang magpabautismo. Sinabi nila, Guro, ano po ang dapat naming gawin? Yun pa rin ang kanilang tanong. Alam niyo mga kasamang pag-aaral ng Biblia, hindi lamang para madagdagan tayo ng kaalaman patungkol sa Diyos, kundi baguhin tayo. Pag nakapakinig tayo, magiging tanong natin, ano ang dapat kong gawin? Sagot niya ni Juan Bautista, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat ninyong singilin. Kasi mga maniningil ng buwis, hindi naman dapat, halimbawa po, hindi naman dapat 100. Pero sinisingil ng 100, dapat 50 pesos lang. Alam ninyo, kami hong mag-asawa, meron po konting negosyo. Sinisika po namin na maging tapat kami sa pagbabayad ng buwis. Pero isipin niyo po, sa sistema dito sa Pilipinas, kaya pala sabi ko, yung iba, hindi na lang magbayad ng buwis, ganun din naman. Isipin ninyo, kaming nagbabayad, sinisikap namin na magbayad ng buwis tapat sa pagbabayad, pero ginigipit ho kami. Pero naisip ko, kaya pala maraming mga negosyante, lalo ka lang mahihirapan pag nagpakatapat ka. Pero alam nyo, ganun pa man, dapat tapat tayo sa ating mga tungkulin. So yun po ang ikatlo. Una, pagtuturo ng tamang aral, yung aral ng Diyos, yung pagsaway, pagtutuwid, at ikaapat po, pagsanay sa matuwid na buhay. Napansin ba ninyo na ang mga bata, dapat turuan nating magsabi ng totoo? Bakit? Kasi ang bata, likas, ang tao, hindi lang ang bata, tayong mga tao, likas tayong makasalanan. Likas tayo na marunong magsinungaling, marunong mang-away. Hindi mo kinakailangan turuan magsinungaling yung anak, marunong yan. Kasi likas na makasalanan. Pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Makinig po kayo ng maigi. Ang edukasyon ay mapanganib kung ito'y angkin ng isang taong masama. Isipin ninyo, isang tao, edukado, mapanganib po yan. Pag ang iyong taong edukado na magnanakaw, magaling magnakaw yan. Kaysa doon sa walang pinag-aralan. Kaya alam ninyo, sa Pilipinas, yung mga magagaling talagang mga magnanakaw, mga edukado yun. Meron hong mga tao, meron hong mayor sa Metro Manila, ayaw ko nang sabihin kung saang bayan, sa kung anong lungsod. Pag yun po ay tumatanggap ng pera, hindi ho tumatanggap ng pera, hindi ho tumatanggap ng cheque yun. Kasi tawag nila doon, pag may cheque, may paper trail. Ibig sabihin, pwedeng i-trace yun eh. Kung kanino napunta ang tinatanggap ng punong cash. Kaya pag mayroong mga kontratista na
Tinulungan niya na magkaroon ng proyekto sa gobyerno. Pag nagdala ng pera yon, bag-bag. Matalinong magnakaw. Kaya nakakatakot ang edukasyon sa isang taong masama. Magkakaroon tayo ng mga matatalinong magnanakaw, matalinong mamamatay tao. Hindi lamang yan, ang kapangyarihan ay mapanira kung ito ay tangan ng isang taong walang takot sa Diyos. Isipin mo, makapangyarihan ka. Ibinigay ang kapangyarihan sa isang taong walang takot sa Diyos. Nalungkot po ako kanina. Nalungkot ako kasi merong isang pastor na kakilala ko, hinahangaan kong pastor, politiko siya. Hindi talaga pwedeng pagsamahin ang Diyos at ang politika. Hindi eh. Hindi talaga eh. Hindi ho talaga eh. Hindi ho pwede sa isang political rally isasama mo ang Diyos. Kasi alam niyo sa politika, hindi ka pwedeng magkaroon ng paninindigan dyan, na isang paninindigan. Maglalaro ka eh, para makakuha ka ng boto. Nakalulungkot isipin. Naalala ko tuloy, meron nung nag-imbita sa akin magpa-house blessing. Ito po ay may pera, daming pera ng aling ito. Yung house blessing, yung bahay na kanyang gustong ipanalangin ko, pagdating ko doon, nabigla ako. Ang daming kwarto, ang daming table, merong ilaw na nakalaylay sa bawat table, at majungan pala yun. Sugal. Tanungin niyo ako, nung sinabi sa akin, Pastor, i-bless niyo po ang lugar na ito. Para ho akong natigilan, pero nag-pray ako. Alam niyo, naging panalangin ko, Panginoong Diyos, hayaan po ninyo na ang lugar na ito ay magamit lamang sa mabuti at hindi sa masama. Dalangin ko, Panginoong Diyos, na sa bahay na ito, kilalanin ka na Diyos na banal. Alam ba ninyo ano nangyari? Kaya huwag niyo akong iimbitahin ha, pag yung pasugalan ng inyong, alam niyo anong nangyari? Tanungin niyo ako. Hindi ho nagtagal, ilang buwan lang, nagsara ang pasugalan niyo. Hindi mo pwedeng pagsamahin ang Diyos at ang masamang buhay. Pag masama ang iyong buhay, ang mensahe sa'yo ng Diyos, magsisi ka. Dahil ang salita ng Diyos, sasanayin kanyan na mamuhay ng matuwid. Minsan po nagturo po ako, kung alam niyo po yung PMMS, yan po ay isang kilalang eskwelahan ng mga seaman sa gawing Las Piñas, kasi yung Manila campus pinapasara na po kasi ang gulo-gulo ng campus na yon. Ang mananatili na lamang yung PMMS Las Piñas campus. May Bible study ho kami doon. Isang araw po, dumalaw ako doon sa Dean of Students Affairs. Ako'y magbabahagi ng salita ng Diyos. Tinanong niya ako, sabi niya, Brother Tim, what can I do for you? Sabi niya sa akin. Sabi ko, Sir, I must be the one asking that question. What can I do for you, sir? Can I share with you the Word of God? Sabi ko sa kanya, nung tinanong niya ako, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sabi ko, Sir, ako dapat ang magtanong yan. Ano ang kailangan kong gawin para po sa inyo? At tinanong ko siya, pwede po ba akong magbahagi ng salita ng Diyos? Alam niyo, sagot niya sa akin? Sabi niya sa akin, hindi. Ayoko. Kasi alam mo, ang Bible, laban sa akin. Matangkad na lalaki, tall, dark, and handsome.
Inamin niya sa akin, Pastor, bakla po ako. Nakita ko sa Biblia na ayaw ng Diyos sa bakla. Sabi ko, sir, huwag kang lumayo. Dapat ka nga lalong lumapit sa Diyos. Mga kasama, gusto kong sabihin po sa inyo, kaya magulo ang buhay kasi ang ating buhay ay puno ng kasalanan. Marami ang ating patakaran sa buhay ay taliwas sa aral ng Diyos. Kaya magulo ang buhay. Ang Biblia po ay sasanayin tayo sa matuwid na pamumuhay. Balimbagay po sa gabing ito, lahat ng ito hindi mangyayari kung hindi natin maranasan itong pinakamahalagang dahilan kung bakit nag-aaral tayo ng Biblia. Ang Biblia ay aklat ng kaligtasan. Alam po ba ninyo ang pinakamalaki at pinakamahalagang kailangan ng tao? Nagtanong na ba tayo? Anong pinakamahalagang kailangan ng tao? Sinagot po ni Kristo yan. Ito po ang sabi ng ating Panginoon sa aklat ng Marcos 8:36 at 37. Ito sabi, ano ang pinakamalaki at pinakamahalagang kailangan ng tao? Pakinggan niyo sabi ni Jesus. Ano ang mapapakinabang ng isang tao kung makamtan man niya ang buong sanglibutan at mawala ang kanyang kaluluwa? Mawala ang kanyang buhay. Ano ang maibibigay ng tao bilang kapalit ng kanyang buhay? Alam niyo, maraming tao, napakaabalan nila sa paghahanap buhay. Hindi ko po sinasabi na huwag tayong maghanap buhay po tayo. Dahil kailangan natin ng pambili ng pagkain. Meron tayong pamilya, tayo po ay maghanap buhay. Pero hindi yan ang tanging pinagsisumikapan natin. Ang iba naman, lalo na mga kabataan, wala nang iniisip, kundi mga bagay na magpapasaya sa mundo ito, kagaya ng cellphone. Meron akong naturuan dati sa Isabela. Sabi, nung bago pa lang yung cellphone na may camera, sabi niya sa akin, Pastor, meron po ako namanang lupa. Pero kung meron dito na magbibigay sa akin ng cellphone na may camera, handa akong iswap yung naman akong lupa. Isipin ninyo, lupa lang, ay cellphone, pagkatapos lupa. Abay, kung may nakarinig na masama doon, aba, ibibili agad siya ng biruin mo, malaking lupa, isang cellphone lang. Matatapos na po ako. Ano ang pinakamahalaga? Anong mapapakinabang ng tao? Nakamit mo lahat ng gusto mo sa mundong ito. Mapahamak naman ang iyong buhay. Mag-isip po tayo. Kamakailan po ay napunta po, meron po kaming meeting sa Poland, pero dumaan ho ako ng Vienna, Austria. Pinasyal kami ng kaibigang pastor sa sentro ng Vienna, Austria. Napakaraming tao, galing sa iba't ibang bansa. Meron kaming nakita doon. Tindahan ng marijuana. Legal po marijuana eh. Legal ang marijuana sa ibang bansa. May lumapit na babae na nagtitinda, kinausap kami. Inalok kami, would you like to try marijuana? Mga pastor ho kami. Yung isa hong kasama namin, na pastor galing sa South Africa, binahaginan yung babae. Tinanong niya yung babae, naisip mo ba ang iyong buhay? Naisip mo ba ang iyong kaluluwa? Alam mo ba gusto ni Jesus na ikaw ay maligtas? Sinyeran niya. Noong una, lumalaban yung babae. Pero sa tingin ko, na-crack niya yung isip ng babae na inisip niya lang kumita ng pera, hindi niya inisip ang kanyang kaluluwa. Makinig kayo na maigi. Sa tuwing mayroong namamatay, either
kamag-anak o church member o di kaya kahit kapitbahay lamang na. May namatay na kapitbahay namin, engineer, inatake sa puso. Nung malaman ko, ang tanong ko sa aking sarili, nagampanan ko ba ang tungkulin ko para sabihan siya ng kaligtasan? Pero ngayong gabi, hinanap nyo ba paano maliligtas kayo? Pag nag-aaral tayo ng Biblia, ang number one purpose ng Bible ay turuan tayo ng kaligtasan. Basahin ko po yung talata. Ito po ang nakalagay. Ito po ang nakalagay sa ikalawang Timoteo, kabanatang 3, nasa talatang 15. Pakinggan po ninyo. Malapit na po akong matapos. At kung meron po kayong katanungan, ay pwede po kayong magtanong pagkatapos ko pong magturo. Ito po sabi. Apan pala ito? Ito pala ay Bicolano pala to, Bicolman pala to, Jake. Yung Bible na ito. Ha? Alagad magdanay kadiyaw. Tama ba yung pagkakabasa ko, Jake? Sa magnya bagay na sa imong nanudan asin na patunayan ta naaaraman mo kung si Isay an nanudan man kaiyan. Well, hindi. Pero ito sinasabi ng talata. Mula pa sa pagkabata ay iyong nalalaman ang kasulatan na nagbibigay sa iyo ng karunungan patungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Itong aklat na ito ay magbibigay sa atin ng karunungan. Ang aklat na ito ay kagaya ng Google Map. Kagaya ng, ano pa ba yung isang ginagamit natin? Waze. Okay? Kung ikaw ay mayroong iPhone, Maps. Mapa ito kung paano tayo makararating sa langit. Sino dapat maligtas? Lahat tayo dapat maligtas. Alam nyo bakit? Sapagkat lahat tayo ay nagkasala. Kanina nagpapayapo ako. Pero paulit-ulit kong naiisip bakit kailangang maligtas ng tao. Kasi siya ay makasalanan. Ano ba ang ginawa ng una, ang kasalanan? Yan ang dumungi sa atin. Ang Diyos ay banal. Pag nagkasala tayo, hindi tayo makalapit sa Diyos. Bakit? Banal siya. Ang kailangan natin maging malinis tayo. Kahit anong ligo natin, kahit anong relihiyon natin, hindi tayo pwedeng malinis. Nagpakabuti ka. May mga tao, nagpapakabuti para sila'y maligtas. Dahil pag marami daw silang kabutihan, konti ang kasalanan, pupunta sila sa langit. Mali yun. Alam ba ninyo sa Bible? Sabi sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan, hindi ng mga kasalanan. Sa English, for the wages of sin. Hindi sinabi for the wages of sins. Hindi plural, singular. Anong aral po niyan? Kahit isang kasalanan lamang ang ating magawa, tayo tutungo sa kapahamakan. Ang dagat-dagatang apon. Lahat tayo makasalanan. Hindi mo kinakailangan pumatay ng tao para mapunta ka sa impyerno. Sino rito ang nakagawa? Kahit isang kasalanan lang, isa lang nagawa mo. Oh. Pero sigurado hindi lang isa nagawa mong kasalanan. Hindi mo kayo, makinig kayo ng maigi. Meron na ba tao dito na kaya niyang buhatin na kanyang sarili? Baka niya yung hita niya, binuhat niya sarili niya. Meron ba nagagawa nun? Wala. Hindi mo kayang buhatin ng iyong sarili.
mamamatay tayo hindi lamang sa pisikal, mamamatay tayo sa ikalawang kamatayan ng dagat-dagatang apoy. Paano tayo maliligtas? Si Juan Bautista, and let me close. Nung si Jesus po ay magpapabautismo kay John the Baptist, biglang nung papalapit na si Jesus, ang Holy Spirit ay nagturo kay Juan Bautista, sumigaw siya, narito ang kordero ng Diyos, si Kristo po yun. Ano ang magagawa ng kordero ng Diyos? Ang mag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Si Kristo po ang mag-aalis ng kasalanan. Siya yung kordero ng Diyos. Sa lumang tipan, kung sila yung nagkakasala, kukuha sila ng isang kordero na walang kasalanan, isang lalaking kordero, gigilitan nila yon, papatayin nila yon, at yung dugo ay kakalat, iaalay nila sa Panginoon dahil yun ang kondisyon ng Panginoon. Kung walang pagbuhos ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. At si Kristo ang ating kordero, ang kordero ng Diyos, siya ang mag-aalis ng ating kasalanan. Kaya isang araw, si Kristo kinakailangang ipako sa krus. He must be lifted up. Yan ang sabi ng Bible. He must be lifted up. Dapat siyang itaas, dapat siyang ipako. Yun ang kailangan. At siya ay ipinako dahil sa aking kasalanan. At dahil sa iyong kasalanan. At bago namatay ang ating Panginoon, siya, it is finished. Tinapos ko na. Ang kasalanan ay utang. Nung namatay si Kristo, binayaran ko na. Ano ang dapat kong gawin para makamit ko ang kaligtasan? Ang kaligtasan, before I close, yan po ay regalo ng Diyos. Lahat tayo nakatanggap na ng regalo. Kung kayo ay binigyan ng regalo tapos siningil kayo ng 500, hindi regalo yun. Paninda yun. Binayaran mo eh. Kung yun. Ang regalo, ang gumastos, ay ang nagbigay. Ang regalo, libre. Ganyan ang kaligtasan. Ang kaligtasang alok ng Panginoon tayo po'y mag-pray.
Let's pray. Panginoong Diyos, salamat sa inyong mga salita na aming napag-aralan po ngayong gabi. Hindi po namin maipagmamalaki kaming nanggaling sa Quezon City na nagsakripisyo kami para pumarito para mangaral, sapagkat kung meron mang pinakamagaling na nagsakripisyo ang ikaw o Diyos ng iyong isugo ang iyong bugtong na anak, iniwan ang maluwalhating langit, nagkatawang tao, at dumako sa krus ng Kalbaryo para kami ay maligtas. Dalangin ko na kayo ang magligtas, na kayo, o Diyos, ang tumulong sa bawat isa sa amin na magsisi sa kasalanan, sumampalataya sa Panginoon, at tanggapin ang Panginoong Kristo. Salamat sa inyong mga salita, o Diyos. Lord, akin pong ipinapanalangin si nanay, patuloy niyo po siyang palakasin. Bigyan niyo po siya ng lakas. Ingatan niyo po ang kanyang kalusugan. Ang pamilya ni Kim, ang mga kapatid ni Jake, iyo pong pagpalain, mga pamangkin, mga kapitbahay. Maraming salamat po, Diyos, sa lahat ng aming napag-aralan ngayong gabi. In Jesus' name. Amen. Gandang gabi po. Pwede po bang malaman ang pangalan ng bawat isa? Ako po si Pastor Tim. Magpakilala